Remember mga kaibigan, nung nagrarally kami sa DepEd, diba, aming ano to tinatalakay namin to kasama to doon sa pagbanat namin sa kanya na tungkol dito sa Go Student. Pero ngayon mga kaibigan, alam niyo ba na malala may malala pong nangyari, guys. At ito ay ating tatalakayin para malaman ng taong bayan, no? So, ano ba ito? Kasi hindi lang ito simple na go si student. Hindi lang ito simpleng ganun, guys So, tatalakayin natin to Ito po ay nalaman mga kaibigan, no? At nakakalungkot nga, guys, kasi kita nyo, mga kaibigan, napag-alaman natin na hindi lang naman pala yung sa confidential funds ang talagang merong katiwalian, no, sa DepEd, kundi pati pala ito, mga kaibigan, no? So, tingnan natin ano ba yung sinasabi mo, Admin Rich, no? So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ko. So, mga kaibigan, eto, alam niyo ba na merong panibagong anomalya? No, panibagong anomalya na naman, mga kaibigan, no? Na nadiskubre itong bagong DepEd Secretary. Panibagong anomalya na sangkot si Sara Duterte, mga kaibigan, no? 52 million, mga kaibigan. So, alam niyo ba na yung 52 million itong 52 million na ito ay muntik na mapunta sa mga ghost students. Yan. So ito lumalabas na naman ang isang napakalaking controversy sa DepEd na naganap sa ilalim ng panunungkulan ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. So sabi dito mga kaibigan, abot sa 52.5 million ang muntik nang mapunta sa mga ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program para sa school year 2023 to 2024. My God, no? So, 12, mga kaibigan, sa 12 na paaralan ang sangkot sa anomalya, kung saan ang mga estudyanteng pinondohan ay hindi naman pala totoong nag-e-enroll. My God! What's this? Mga kaibigan, hindi naman ito pasasabugin ni Secretary Angara kung ito ay hindi totoo. Ito ay kanilang nakalkal at ito ay kanilang nakita itong mga anomalya na ito, mga kaibigan, no? So, sabi dito, ang mga paaralan ay located sa regions ng Davao, Calabarzon, Eastern Visayas, Bangsamoro, Ilocos, Central Luzon, at Metro Manila. So mga kaibigan 12 na paaralan ito 12 na paaralan na dito sa mga nabanggit na mga regions, mga kaibigan, no? So ito ngayon ang tanong ng taong bayan. Sino kaya ang pumili ng mga estudyanteng ito na inilagay dito sa voucher? Yun naman pala ay hindi naman pala totoong nag-i-enroll. Pangalawa, sino ang nag-aproba ng budget na ito noong panahon ni Sara Duterte? Guys, ang pagkakaalam ko kasi, ang DepEd Secretary or kahit sino mang secretary ng mga ahensya, sila palagi yung merong final say para mag-approve ng mga programa or proyekto man yan or mga beneficiaries na dapat na makatanggap. Diba? Palagi yan ang secretary ang merong pinaka-final say. Kapag yan ay inaprubahan ng secretary, so ibig sabihin, approve. Pero kapag yan ay pinag-aralan ng secretary at nakita niya, nasaan ba to? Saan ba to? Sino ba to? Talaga bang naka-enroll to? Patingin nga ng kanilang mga kailangan check natin, tingnan natin yung kanilang mga registration form. Kung naka-enroll ba? So malamang mga kaibigan, basta na lang pirma ng pirma, nang hindi chine-check kung naka-enroll ba talaga. Diba? Isa pa mga kaibigan,
Bakit nangyari ito sa ilalim ng kanyang pamumuno? So matatanong natin yan guys, bakit nangyari ang lahat ng ito sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Ako Bicol, no? Si Ako Bicol sa Congress. Anong sabi niya? Hindi daw pumapasok si Sara Duterte sa DepEd. At ang sabi niya, mga kaibigan, lahat daw ng mga gawain ay ipinapasa lang doon sa kanyang mga empleyado at sa kanyang mga high-ranking officials. So ito ba ang dahilan kaya hindi niya na-check kung sino-sino ba itong mga nag-i-enroll di umano at gagamit ng mga voucher na to? Mga kaibigan, ang daming na-discover ngayon ng DepEd Secretary Sani Angara. Ang daming na-discover ng DepEd Secretary ngayon si Sani Angara na mga anomalya sa panahon ni Sara Duterte. So hindi lang naman pala confidential funds. Ang akala natin confidential funds lang, yung 612 million. Tapos ito, meron pa palang ganito. Itong mga ghost students na to. So, yan mga kababayan, no? So, isa pa. Okay. Ito, bakit nangyayari ito sa ilalim ng kanyang pamumuno sa DepEd? Habang si VP Sara ay abala sa bilyon-bilyong confidential funds at paglilibot sa Japan. Diba? Bakit nangyayari ito? Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa DepEd, bakit nangyari yan? Habang si VP Sara Duterte ay abala sa bilyong-bilyong confidential funds at paglilibot sa Japan. Ang pondo ng edukasyon ay muntik ng matapon sa mga pekeng estudyante. So, dapat isiwalat na ang lahat at dapat may managot. Grabe mga kaibigan, no? Grabe talaga. Okay, tingnan natin yung article, Baka sabihin nyo, ako'y nagjo-joke at nagbibiro dito. Grabe, no? Ang sabi dito mga kababayan, DepEd, Inquirer.net, DepEd, 52 million almost went to ghost students in 12 private schools. Yan, sabi dito Department of Education Sani Angara speaks to the members of the media and answer questions at nakapihan sa Manila Bay Cafe Adriatico, Manila City in Wednesday, January 22, 2025. Yan. So, Manila, Philippines, the Department of Education, DepEd, saved more than 50 million in taxpayers' money when it stopped the release of vouchers meant for senior high school students in 12 private schools that were found to be non-existent. Grabe, no? So, mga kaibigan, kudos kay Secretary Angara, ang bagong DepEd. Kita niyo mga kaibigan, napigilan niya ang another paglulustay na naman ng 50 million na mapupunta na naman sa mga eskwelahan na ito, mapupunta na naman sa mga packet ng mga nagmamay-ari ng eskwelahan na to, na yun naman pala ay hindi naman pala naka-enroll yung mga estudyante. Ilang taon na ba niluloko ang gobyerno ng DepEd? Itong DepEd, ilang taon na nila niluloko ang gobyerno? Tanungin ko kayo, kung sakaling nangyari na yan sa panahon ni Rodrigo, yung tatay ni Sara, sana naman nung nakaupo siya, sana naman napansin niya dapat yan. At sana naman ay inayos niya. Pero bakit tila pinabayaan?
Mabuti na lang, pinag-resign namin siya noon. Mabuti na lang, nag-rally kami at yung rally namin ay nagbunga. Mga kaibigan, ganito? Ito ba? Ito ba yung gusto niyo maging Pangulo someday? Na walang ginawa kundi anomalya? Mga kaibigan, this is under her watch. This is under her watch as DepEd Secretary. Mabuti na lang nahuli ni DepEd Secretary Angara. Mabuti na lang nahuli niya. At napag-alaman niya na ganito pala ang nangyayaring kalakaran sa DepEd. So, kailan pa ito nag-umpisa? Kung nag-umpisa ito sa panahon ng tatay niya, si Rodrigo, siguro naman dapat inayos niya nung siya ang DepEd Secretary. Pero bakit hindi niya inayos? Dahil ba sa may pakinabang? O dahil sa negligence? Or dahil hindi siya pumapasok sa DepEd? Baka naman totoo yung sinasabi ni Ako Bicol, Saldico, na hindi siya pumapasok sa DepEd kaya wala siyang alam sa mga nangyayari sa DepEd. Mga kaibigan, alam nyo, nakakalungkot isipin, no, na grabe talaga mga kaibigan, yung pambubudol sa atin ni Sara Duterte. Nung nagtiwala tayo sa kanya, ibinigay natin sa kanya ang lahat ng ating tiwala, tayong 31.6 million Filipinos, nagtiwala tayo sa kanya, ibinigay natin yung tiwala natin sa kanya, pagkatapos ganito ang mangyayari. Binudol niya ang mga Filipino. Grabe mga kaibigan, sobra na to. Ano pa ang malalaman natin in the future? Ano pa ang lalabas? Yung mga lalabas pa ng mga anomalya sa kanyang departamento noong siya pa ang umahawak ng DepEd. Ano pa? Ay, mga kaibigan, nakakapanglumo. This is the taxpayers' money. Guys, hindi biro-biro ang 50 million na pera ng taong bayan. Kung itong si Sara, pala ang sabi, maraming nagugutom ngayon, ang mga Pilipino, etong problema, maraming gutom. Are you sure maraming gutom? Pagkatapos, eto ka, waldas ka ng waldas, saan mo nilagay yan? Alam mo mga kaibigan, punta ko sa kung saan-saan. Alam niyo ba, ibang topic naman to, pero ano lang natin ng konti. Alam niyo ba mga kaibigan, napag-alaman din na si Sara Duterte ang may pinakamalaking gastos sa travel. Hindi si PBBM. Totoo yan, hindi si PBBM. Sa mga susunod kong live, itatakel natin yan. Na si Sara Duterte ang may pinakamalaking gastos sa travel. Nakakapanlumo, di ba? Taxpayers' money. Pinaghihirapan natin yung kinakaltas sa atin ng mga buwis. Pikit mata na lang natin yan. Galing yan sa ating mga pinagtrabahuan. Pikit mata na lang na okay lang kahit kaltasan tayo basta mapunta sa serbisyo. Pero anong nangyayaring ito? Napupunta sa bulsa ng iilan. Di ba nakakagalit yun? Kung kayo ay matinong mamamayan, magagalit kayo talaga. Pero kung kayo ay panatiko ni Sara Duterte, babaliwalain nyo to dahil kayo ay mga panatiko at kulto. Saan pa mga kaibigan? Ano pang sabi dito? DepEd, Manila, Philippines, the Department of Education, DepEd saved more than 50 million in taxpayers' money when it stopped the release of vouchers meant for senior high school students. So, napatigil, no? Pinatigil ni Secretary Sani Angara kasi nakita niya na yung itong mga voucher na to sa 12 private schools ay nakitaan na hindi nag-i-exist yung mga estudyante. Walang estudyante, hindi nag-i-exist. Ibig sabihin, hindi naman sila registered, hindi sila nakarehistro na sila ay mag-aaral, hindi sila nakarehistro. Ibig sabihin, peke. Fake. Another Mary Grace Piatos? Kokoy Villamin? Bakit ba talaga
Talagang hilig-hilig talaga niya ng ganito. Bakit ba napakahilig talaga ng VP, ng Vice President sa mga ganito? Mga Kokoy Villamin, mga Mary Grace Piatos. Ito na naman, mga kaibigan, voucher ng senior high school. Nakita, non-existent. My God! Nakakalungkot isipin. Ganito na ba yung mga opisyales? Kaya alam niyo ba mga kaibigan, etong mga DDS at mga Duterte, panay ang aray nila na bakit si ano lang, bakit si Bibi Sara lang, bakit hindi lahat imbestigahan? Hello! Yung kanyang mga anomalya, umaalingasaw. Katulad ng isang bangkay na umaalingasaw ang baho, nagbubulok at hindi mo kayang itago ang amoy. Yan yun mga kaibigan. Kaya siya talaga yung nasisingle out dito dahil umaalingasaw ang baho. Alangan namang iimbestigahan mo yung ibang ahensya na hindi naman obvious. Alangan namang iimbestigahan mo yung ibang ahensya na wala namang umaalingasaw na baho. Diba? Kung ikaw mag-iimbestiga, uunahin mong imbestigahin yung mga nandyan na, yung mga kitang-kita, kaysa doon sa magkakalkal ka pa. Uunahin mo syempre yung mga nandyan na kitang-kita na yung mga yung mga ebidensya ng katiwalian. Kasi may mga DDS ang kanilang katwiran, ay, bakit si ano lang, si VP Sara lang? Dapat imbestigahan nyo yung Office of the President, yung Senate, yung Congress, imbestigahan nyo rin. Hello? Meron bang nakikitang katiwalian sa Office of the President? Wala. Yung confidential and intelligence funds nga lang ng Pangulo natin. Anong sabi ni Mig Zubiri at saka ni Angara? Nung senador pa si Angara, anong sabi ng dalawa? The most comprehensive, most detailed, 2 libro, sinabmit daw ng Office of the President, 2 libro. Most detailed, most comprehensive, lahat ng detalye doon na 2 makapal na libro, hindi ka na daw maghahanap dahil nandun na lahat ang kasagutan. So paano mo yan iimbestigahan kung nandun na lahat ng kasagutan? Samantalang kay Sara Duterte, 3 to 5 pages. Ang ipinasa niya para sa confidential funds na report, 3 to 5 pages. Tapos, hindi naman masyadong in-scrutinize. Lumabas talaga na tungkol sa kanyang confidential funds, ginastos 7 days only. 7 days. Kasi yung sinasabing 11 days, hindi pala 11 days, 7 days lang na pumapatak dahil hindi kasama yung mga holiday. Kasi pag holiday, wala namang work ang mga opisina ng gobyerno. At pagdating sa mga transactions, hindi talaga sinasama yung mga holidays. Kailangan business days lang. So kapag tinanggal mo yung mga holidays, tsaka yung mga Saturday and Sunday, lumalabas na 7 days lang niya nagastos ang 125 million. Ganon kalala. Ganon kalala mga kababayan, no? So ano pa? Sabi dito, the potential defraudment Education Secretary Sani Angara revealed amounted to 52,571,500 for the senior high school voucher program and covered the school year 2023 to 2024 during the tenure of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Grabe mga kaibigan. So dito natin makita kung gaano siya kabulagsak. Bulagsak. Hindi siya masinop, guys. Hindi siya masinop. Siya yung parang taong bara-bara. Sige, oo, sige. Kailangan mo sige, ito, oo, yan, oo, 25 million, oo, yan, oo. Ito, sige, lagay natin dito. Sasabihin ng niya, ma'am, paano natin to i-liquidate? Sige, hayaan mo, sige, gastos tayo, lahat, kahit na gastusin natin yan. Walang liquidate. Parang ganun yung lumalabas eh. Walang accountability. Bara-bara. Bulagsak.
Alam mo mga kaibigan don't get me wrong pero nasabi ko na ito doon sa aking mga naunang live. Alam mo yung ugali ng mga Bisaya? Ako, I'm from Mindanao. At masasabi ko sa inyo, ang ugali ng mga Bisaya na aking na-observe. Bukod sa mga Bisaya ay palamura. Taga Mindanao ako guys nakita ko yan sa mga kamag-anak namin, no? Ganun lang yung pagmumura. Yawa ka! Ikaw lang! Yawa! Mga ganun yung mura sa amin Yawa ka! Pisli ka lang! Mga ganun yung mga sa amin, mura guys, no? So, erase. Huwag magmumura, bagong Pilipinas na, no? Inano ko lang sa inyo kung ano yung mura sa amin. Marami pa. So, ang mga Bisaya, bukod sa well-known sa pamalikas, sa pagmumura, well-known sa pagmumura, parang kultura na ng mga Bisaya, yung palamura. Tingnan mo si Digong, Sara Duterte, no? Mga palamura, no? Pero meron din naman exemption. Kasi kami nga kaming mga magkakapatid, hindi naman kami nagmumura, no? So, eto yun guys, no? Yan yung ng mga Bisaya, parang kultura, palamura. Isa pang kultura na hindi maganda sa mga Bisaya. One day millionaire. Bulagsak pagdating sa pera. Ako ma-attest ko sa inyo yan kasi ako guys, sabi ko nga sa inyo, parang galit ako sa pera Pero ngayon medyo binabago ko ng sarili ko. Pahawakin mo ako ng pera, bukas o sa isang araw wala na. Gagastusin ko lahat yan. Basta sa akin pera ko Gagastusin ko lahat yan. Parang galit ako sa pera. Yung mga kapatid ko, ganun din. Pag galing sa trabaho, sweldo, kakain sa labas, bibili magsha-shopping, online shopping, basta one day millionaire. Ganun ang typical na Bisaya, no? Ganun ang mga ugali, typical na Bisaya. One day millionaire, no? Magalit na yung iba dyan, pero yan talaga ang katotohanan. Pag may piyesta, ihaw lechon, ihaw baka, ihaw kanding, sige, punta yung mga bili ng Red Horse, bili ng gin, bili ng lambanog, tuba, lahat na yan. Tapos, happy, one day millionaire. Mga kaibigan, ito nakikita ko sa kanya sa vice presidente natin yung kultura ng Bisaya sa pagkabulaksak sa pera, dinala niya. My God, dinala niya sa DepEd. Walang accountability. Tingnan mo yung pagkakaiba ni PBBM kay Sara Duterte. Si PBBM Ilocano. Maano sa pera, yung magaling maghawak ng pera, matipid. Yun naman ang nagustuhan ko sa kultura ng mga Ilocano. Kasi ako, Bisaya ako Walang matipid sa amin. Kahit na yung asawa ko, Cebu, wala rin. Ako, Mindanao, asawa ko, Cebu, walang matipid sa amin. Bulagsak sa pera. Ngayon lang ako medyo nagbabago kasi tumatanda na ako. Ngayon lang ako medyo magsisave-save. Pero bulagsak talaga. Ganyan talaga ang kultura ng mga Bisaya. Itong si Sara, my God, dinala niya sa kanyang mga opisina yung kultura ng mga Bisaya na pagiging one day millionaire. Kaya na-realize ko ngayon hindi pala talaga maganda na my God. Pero hindi ko nila lahat siguro depende lang din yan sa tao na alam mo na nandito ka sa katungkulan, dapat huwag mong dalhin kung anong kultura mo yung napagkalakhan mo, huwag mong dalhin sa posisyon mo kasi vice presidente ka na, DepEd secretary ka na. Meron naman din mga Bisaya na di ba? Katulad ng mga Rojas. Bisaya naman yan, from Cebu. Pero hindi naman dinala yung kanilang kultura na pagiging one day millionaire, hindi naman dinala sa kanilang seat sa gobyerno. Kaya sabi ko, kitang-kita mo yung malaking pagkakaiba. Sara Duterte, PBBM. Si PBBM, ganun siya sa pera. Si PBBM, kailangan lahat ng pera
may liquidation. Kailangan lahat ng pera mapupunta sa tama. Si Sara naman, wala. Hindi mo alam kung basta gagastos siya. Gagastos lang siya. Wala siyang pakialam sa liquidation. Wala siyang pakialam sa accountability. Kaya nga, di ba, ayaw niyang pumunta sa Congress, ayaw niyang mag-accounting, ayaw niyang sumagot, kasi ayaw nga niya eh. Gusto niya gagastos lang siya. Basta gagastos lang siya, huwag kayo makikialam. Nakakalungkot isipin, mga kaibigan, no? Na pagkatapos gusto pa niyang tumakbo, Pangulo ng Pilipinas, pero ito, ang dami niyang anomalya. Grabe grabe. So, ang sabi dito, ang sinasabi ni Secretary Angara, magkano daw? 52,571,500. Ulitin ko, 52,571,500. Yan yung covered, no, sa senior high school voucher. Covered siya in the year 2023 to 2024 during the tenure of Vice President Sara Duterte as the DepEd Secretary. Diba? Kaya mga kaibigan, no, talagang pasalamat talaga tayo. Lumaya siya sa DepEd. Kung hindi, tuloy-tuloy ang mga anomalya. Upon validation of the questionable claims from these 12 schools, we did not process nor release any payments and investigated the schools, Angara said in a statement sent to the Inquirer. So mga kaibigan, ang gusto ni Secretary Angara, mapanagot mapanagot kung sino yung mga may kasalanan dito. Kahit yung mga higher officials, kahit si Sara Duterte, panagutin. Kung lalabas dito na may kasalanan siya, panagutin yan. No one is above the law. Diba? No one is above the law, mga kaibigan. Hindi porke na ikaw ay isang Duterte ay hindi ka mapapanagot. Kailangan kang panagutin. Ginawa mo yan, responsibilidad mo yan, i-explain mo kung bakit ganyan. At kung ma-explain mo yan ng tama, ma-explain mo yan na makikita na wala kang mang kinalaman, then okay, diba? Pero mga kaibigan, tanong ko sa inyo, paano mangyayaring wala siyang kinalaman dito, siya yung DepEd Secretary? Nang nangyari yan, siya ang DepEd Secretary, siya ang pumipirma para ma-approve ang lahat ng mga proyekto, ang lahat ng mga programa, at ang lahat ng mga itong mga beneficiaries nitong voucher program na yan. Diba? Kaya guys, alam nyo, nakakalungkot isipin to, no? So, sabi pa dito, the DepEd probing ghost beneficiaries of senior high school voucher program. The education chief, however, declined to identify the erring schools while an investigation is ongoing, but noted that they are located in Metro Manila and the regions of Davao, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas, and the Bangsamoro. So, ayaw pang ipaalam ng DepEd yung eksakto, no, anong pangalan ng 12 schools kasi ongoing yung investigation. Baka naman mamaya meron diyang magsitakas, di ba? Mamaya baka yung mga opisyalis ng schools na yan na mabanggit ay magsilipad sa ibang bansa. Kaya hindi po pwedeng banggitin, no, yung mga pangalan ng schools. Pero nandito yan, mga kaibigan, nasa Davao, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas, Bangsamoro. Yan. So, ano pa sabi dito? To protect the integrity of the investigation, we will not be disclosing the specific areas and names of the schools, Angara said. So, yan, hindi mo na nila babanggitin kung ano-anong schools yan. Baka mamaya makatakas o tumakbo, di ba? So, the flagged private schools can be removed from the voucher program and the school administration officials can face criminal charges, including falsification and perjury for signing the documents under oath. So guys, sabi ko nga sa inyo, hindi naman yan mangyayari kung ang DepEd Secretary noon ay katulad ni Secretary Angara.
hands-on. Si Secretary Angara, itong si Sani Angara, hands-on siya, guys. Hindi katulad ni Sara Duterte. Lahat pinapaubaya sa kanyang high-ranking officials. Lahat pinapaubaya lang sa kanyang opisyales. Ikita nyo nga, yung 125 million, pinaubaya lang sa kinala Chika, yung kanyang VPSG. Doon pa nga lang makikita mo na yung pagiging irresponsable. DepEd Secretary ka. Yung 125 million na pina-withdraw mo, inuutusan mo lang yung SDO na ibigay sa BPSG mo. My God, you're so irresponsible. At hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Dahil unang-una sa lahat, dapat hindi ka nag-uutos na ibigay ng SDO sa yung BPSG dahil yung SDO sila ang may karapatan para mag-disburse ng mga pera na yun. Pero anong ginawa mo? Naging diktador ka. Inutusan mo sila na ibigay sa iyong BPSG. Pagkatapos ibigay, nasa napunta ang pera? So, ibig sabihin, ikaw lang ang nakakaalam at yung BPSG mo, kayo ang nakakaalam kung saan nyo nilagay ang confidential funds, ang 125 million and overall 612 million. O, diba? Yan yun, guys, no? Sandali, guys, ha? Sandali. Sorry guys yan. Sorry po kasi biglang may importanteng tawag, no? Importante. Yung itong taong to, matagal siyang kasama din namin siya, no? Pero matagal siyang hindi nagparamdam, no? So, eto, tumawag siya. Wala nang pinagkatandaan tong matandaan na to. Hindi. Ang sabi niya, hindi naawa sa mga may iwan na henerasyon. Tanda kung ako sa'yo, huwag ka na magpabayad. Maikli na lang ang buhay. Gumawa na lang tayo ng mabuti. O talaga? Sino nagsabi nagpabayad ako? Diba? O sige, sabihin natin yung mga BDS na mga vloggers, yung mga pinapatawag sa Quadcom. Diba? Sa Tricom. Ano yung mga yan? Yan talaga ang mga bayaran. Yan talaga ang mga bayaran. Kasi kitang-kita mo, kapag sila ay gumagawa ng mga content, pare-pareho sila. Atake kay PBBM, pare-parehong atake, katulad na lang mga pulburong video. Kahit na napatunayan na AI, napatunayan na hindi totoo, ganun pa rin, sige pa rin ng sige. Tapos anong nangyari sa Tricom?
na-discover ngayon na merong mga Chinese accounts, no? Napakaraming mga Chinese accounts na sinisiraan ang Pangulo. Pagkatapos, si Sara Duterte naman ang binubus. Di ba? Kaya, wala kayo. Yun lang ang kaya niyong sabihin na bayaran-bayaran. Pero hindi nyo kayang, kumbaga, hindi nyo kayang patunayan na talagang bayaran kami. Diba? 12-8, ganda nga ni Ma'am Admin Rich. Yan, salamat. And, sino pa ba? Lagi nyo isinisisi kay BP Sara, si Angara, new secretary ng DepEd. Alangan namang sisihin si Angara. Si Secretary Angara nga ang naka-discovery. Tapos, anong taon? School year 2023 to 2024, under the watch of Sara Duterte. Alangan namang sisihin mo si Angara doon. Ano bang kinalaman ni Angara doon? Wala. Di ba? Sino pa? Ma'am, parinig usapan nyo, 12-8. Yan. Carmelita Torrejos, bakit si BP Lenny walang conflict funds noong nakaupo siya? Wala po. Wala siyang confidential funds si Lenny nung siya ay nakaupo. No? At mind you kahit wala siyang confidential funds, nagawa niya ang lahat ng mga dapat niyang gawin. Nakapagbigay siya ng mga burial assistance, nakapagbigay siya ng mga relief goods, nakapamigay siya ng mga low-cost housing. Kasi meron siya nito. Utak. Anong ginamit niya? Mga NGO. Nagtayo siya ng sariling NGO at gumawa yung mga NGO, yun ang tumutulong sa kanya para makapag-deliver siya ng tulong sa tao. Kahit ginipit siya ni Duterte, pero nakapag-deliver si Lenny. Di ba? Ngayon ko nga lang na-realize, matalino pala si Lenny kaysa kay Lukring. Di ba? Okay. Flora, National Budget 2025, bantayan, 65% ng ubos. Wala pa 1.5 year. Sa tingin ko, kay ano to galing? Nakinig to kay Rodriguez. Alam mo, si Vic Rodriguez, malaking fake news peddler. Bukod sa fake news peddler, bitter. Okay makinig ka sa akin huwag kang aalis dyan. Pero alam ko aalis to kasi mapapahiya Ang ugali kasi ng mga DDS magtatanong. Pagkatapos, pag sinagot mo, kapag nararamdaman nila na napapahiya na sila, unti-unti silang lumalaya sa live. Flora David, huwag kang aalis huwag kang aalis, makinig ka. Present ka ba? Tingnan natin si Flora David. Wala na siya, umalis na, Pero sasagutin na rin natin kasi nagtanong siya no? Kasi ito yung pinapakalat ni Vic Rodriguez na ito daw 65% na daw sa 2025 budget ay ubos na raw. Yan ang pinapakalat ni Vic Rodriguez. So ano muna natin, tackle muna natin Kaso yung live ko kasi ngayon mamaya na lang, ituloy na muna natin yung ating topic kay Sara, tapos saka na natin yan isingit. Total, pa naman, 46 minutes. Okay, so ituloy na natin yung kay Sara, no? Saka na natin yan itopic pag natapos natin, para hindi, yung ating topic, hindi siya kay Sara, tapos kay Rodriguez, tapos balik na naman kay Sara, no? So, ituloy na muna natin kay Sara. Yan. Okay, so ito mga kaibigan, the school, ano ba yun? Ito tayo. This, mga school officials, mga kaibigan, ay hahanapan sila ngayon ng accountability, The flag private schools can be removed from the voucher program, and the school administrations officials can face criminal charges, including falsification and perjury for signing the documents under oath. Attempting to defraud the Philippine government through falsification and misrepresentation is a serious criminal offense, one that our lawyers are prepared to take action.
he said. Angara plans to impose new safeguards in validating claims for senior high school vouchers to prevent similar cases from happening again. Guys, pasalamat tayo ha. At bago na ang ating DepEd Secretary. Kita niyo, inaayos niya mga kaibigan yung mga kalat, yung mga dumi na iniwan ng past secretary, no? Inaayos ngayon ni DepEd Secretary Sani Angara. At ito mga kaibigan ay gagawa siya ng mga safety measures para mabantayan at talagang itong mga vouchers na to ay mapunta talaga sa mga totoong estudyante. So mga kaibigan, tingnan nyo, 52 millions plus. Guys, hindi biro ang 52 million plus. Napupunta lang sa kani-kaninong bulsa. Samantalang pwede pa yung magamit ng napakaraming mga estudyante na talagang mga estudyante talaga na mahihirap. Nakita nyo ba yung Nakita nyo ba yung gusto kong i-imply dito? Siguro kayong mga DDS na nakikinig dito, bali wala sa inyo to. Wala kayong care, wala kayong pakialam kahit na over 50 million plus ang magastos, ang masayang, ang mailagay sa bulsa ng mga school officials na to. Okay lang sa inyo. Di ba? Kasi nga ang involved dito si Sara Duterte. Kapag si Sara Duterte ang involved, wala kayong pakialam. Kahit nagastusin pa niya 1 trilyon, kahit na trilyon pa ang kanyang ilagay sa packet o ang kanyang gastusin o yung mga walang resibo, okay lang sa inyo. Kasi si Sara Duterte, yan ang ugali niyo. Kasi kayo ay mga panatiko. Di ba? Hindi nyo nga kine-question si Digong na nung umalis si Digong, nag-iwan kay PBBM ng 7.3 trilyon na utang. Hindi nyo nga kine-question saan nilagay. Samantalang ang ginastos lang naman sa COVID-19 ay hindi pa umabot ng trilyon. Tapos build, wala din na-achieve. 12 lang ang natapos. Out of 119, 12 ang natapos. So saan nilagay ni Digong? Wala sa inyo. Kasi nga, Duterte, ang mga Duterte, ang na-involved sa anomalya, kaya baliwala sa inyo. Di ba? Kasi kayo mga kaibigan, ano kayo ang tawag sa inyo ay panatiko. Hindi kayo maka-Pilipinas, hindi kayo makabansa, hindi kayo makabayan, kundi kayo ay panatiko sa mga politiko. Yan kayo, fanatics. Hindi kayo makabansa, hindi kayo maka-Pilipinas. Panatiko kayo. Diba? So, ano pa dito mga guys? He also stressed the need for more advanced authentication process to detect erroneous claims. We should be able to keep an eye with a much bigger level of validation because the DepEd is able to validate everything. Angara said on the sidelines of a DepEd convention. Also on Wednesday, in this day and age, there should be a new technology that we can use to validate. So the DepEd rolled out the voucher system in 2015 to make senior high school education more accessible to students from the low-income families. It also aims to minimize overcrowding in public schools as grantees may enroll in private institutions using the vouchers. The value of each voucher ranges from 14,000 to 22,500 depending on the student's location. Ayan. So yun mga kaibigan, magkakaroon po ng investigasyon tungkol dito. No? So, yung guys yung kita natin, kung babalikan natin, no? Si Sara Duterte, pagdating sa confidential funds niya, ang laki, di ba? Nang umupo siya sa DepEd, nang umupo siya, mga kaibigan, as mayor ng Davao City, ang naabutan niya confidential funds ni Digong, 'di ba? Pero hindi siya
na-satisfy. Ginawa ni VP Sara, dinagdagan niya. No? Dinagdagan niya yung yung confidential funds. Tinaasan niya, mga kaibigan, no? 3 consecutive years. Guys, sandali, tingnan natin grabe mga kaibigan, no? So, sanay na sanay talaga siya na gastos, walang liquidation. Grabe mga kaibigan, no? So, ito mga kaibigan, no? Nung 2016, ayan, 2016 mga kaibigan, 144 million. Yan yung naabutan niyang, naabutan niya na kalahati na lang kasi naghati sila ni Duterte. So, ang kay Sara Duterte, 144 million lang. Yung kalahati naman kay Rodrigo, no? So, yung kay Sara, 144 million yung confidential funds niya. Pagkatapos, noong 2017, ginawa ni Sara 294 million. Noong 2018, ginawa niyang 420 million. 2020, 460 million. Ito guys, So, ulitin ko Pagpasok niya sa Davao as mayor, hati sila ni Digong ng confidential funds, kaya ang natira kay Sara, 144 million. 2017, ginawa niyang 294 million. 2018, ginawa niyang 420 million. 2019, 460 million. 2020, 460 million ulit. 2021, 460 ulit. 2022, 460 million ulit. In fact, mga kaibigan, siya po yung may pinakamataas na confidential funds sa lahat ng mga LGUs sa buong Pilipinas, no? So, tingnan natin yung mga Ito mga kaibigan, ang Cebu merong 7.38 million confidential funds. Ito sa 2022 lang to by 2022. Yung Manila merong 120 million. Yung Makati merong 240 million. Quezon City 75 million. Davao City 460 million. Wow! Parang ang prinsesa ang Davao Parang prinsesa. Biruin mo 460 million. Nalampasan pa niya ang confidential funds ng pinakamayaman na syudad. Guys, Makati, 120 million lang. Makati, 240 million lang. 240 million Makati. Kay Sara sa Davao, 460 million. Ilan ang diferensya? Ang laki, di ba? Cebu, ang laki-laki ng Cebu sobrang laki ng Cebu, 7.38 million lang. Yung Manila, na napakarami ditong mga tao sa Metro Manila, sa Manila, as in Manila lang, no? 120 million. Yung Quezon City, ang laki-laki ng Quezon City. At mayaman, 75 million lang. Meron pa, Baguio, 2 million. Tapos biglang Davao City, 460 million. Prinsesa. Royal blood. Royal blood. Prinsesa yan. Dugong bugaw yan. Biruin mo sa lahat ng mga LGU. Siya lang ang ganyan. Napakalaki. Grabe, no? Sanay talaga sa confidential funds. Grabe. Nagmamagic lang, nagmamagic. Ang galing kumain ng pera. 125 million, 7 days lang. My God, paano kaya ginawa yun? 125 million, 7 days lang. Paano ginawa? Grabe Hindi ko makaisip My God, paano niya ginawang gastusin? Ang 125 million sa 7 days lang. Walang pakundangan gumastos sa pera ng taong bayan. Walang pakundangan gumastos sa taxes ng taong bayan.
Pagkatapos, ang galing-galing magsabi, ang madaming nagugutom ngayon, maraming naghihirap ngayon, I'm seriously considering running in 2028 presidential election kasi our country is sliding, nag-slide na daw yung country natin, bumabagsak na daw. Hello, my God, nakakatakot. Kung ikaw ang maging presidente, baka wala na tayong makain. Ang mga Pilipino talagang mamamalimos na lang at baka maglabo-labo, magkaroon ng civil war. Baka matulad tayo sa Sri Lanka kasi wala na tayong makain dahil yung leader natin lahat na lang kinukurakot. Di ba? Kaya my God, bago ka mag-ambisyon, Sara Duterte, bago ka mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas, tingnan mo muna yung mga nangyari, yung mga ginawa mo. Explain mo muna yung confidential funds mo, explain mo muna ito, anong nangyari dyan sa mga GOSI students, anong nangyari dyan sa mga pera na yan, nasa napunta yan, explain mo muna yung sa mga tungkol sa mga laptop scandal, explain mo muna yung tungkol sa mga Mary Grace Piato, sino ba si Cocoy Villamin, explain mo muna lahat yan, ang dami. Explain mo lahat yan bago ka mangarap na maging presidente ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Diba? Nangangarap ka maging presidente ng Pilipinas, pero DepEd lang, hindi mo nga nagawa na ayusin, DepEd lang. My God, pinalala mo ang karamdaman ng DepEd, ang sakit ng DepEd, pinalala mo. Hindi ka nakatulong. My goodness. Di ba? Mga kaibigan, grabe, malala talaga. Sobra. Sandali, may hanapin ako may papakita ako sa inyo. Grabe malala mga kaibigan, sobra talaga. No? May hanapin tayo. Okay. Okay. Diyan lang kayo Hindi ito, no, hindi ako nag-google. Nandito ako sa TikTok ko. Hinahanap ko yung isang post ko. Hinahanap ko yung isa kong post na gusto kong ipanood sa inyo. Tungkol din ito sa DepEd. Yung isang whistleblower sa DepEd na kinasuhan pa. Biruin mo whistleblower siya ng mga in-expose niya ang katiwalian, anomalya sa DepEd, pero siya pa ang tinanggal at siya pa ang kinasuhan. Nakita niyo yan? So, ang sabi nga niya, iba daw sa DepEd nung si Sara Duterte ang nakaupo. Ang akala daw niya ay matatapos, maa-address yung korupsyon, pero iba daw ang nangyari. Dumoble, gumrabe daw ang korupsyon nung si Sara na daw ang naupo. Yan. Gusto kong ipakita sa inyo, no? At ang sabi niya, yun nga, dinimanda nga siya Dahil lang sa in-expose niya ang mga katiwalian, ano ang nangyari sa kanya? Dinimanda siya. At siya ang ginawan ng kaso. Parang nangyari kay Asierto. Diba? Kina Asierto, kina Las Cañas. Diba? Nag-imbestiga sila. Pagkatapos, ang nangyari, along the investigation, nakita nila ngayon yung kaugnayan ni Michael Yang sa Shabu Laboratory sa mga droga. So, anong ginawa ngayon ni Duterte? Binaliktad. At pinaratangan sina Asierto na sina Asierto daw ang involved daw, protector daw ng droga. Diba? Kaya yan, mga kaibigan, kitang-kita na natin, no? Yung ginagawa ng tatay ay ginagawa din ng anak. Yan. Saglit lang hinahanap ko yung video na yon. Ito guys, nakita ko na. Ito. 200,000 ang nanood. Ito guys. Unawain ang bawat aking panayam sa kanya.
Kita ko na guys, kita ko na. Magandang hapon po, nalalasin ko na tayo ng hapon. Sir, kamusta po ang leadership ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary nung panahon niya? Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ni si Kap Nino sa kanyang YouTube channel. Bago ko po sagutin, paliwanag ko po muna, ako po ay isang DepEd official po sa isang division office po, particularly sa Division of Taguig City and Pateros. So ako po, bilang may hawak ng aming division office, sabi ko po na hindi ko naramdaman yung pagiging DepEd Secretary niya. Unang-una, ang problema po namin ay curriculum. Subalit, ano po ang ginawa niya? So, namigay siya ng mga bag, namigay siya ng mga gamit. But in fact, ang kailangan po namin is yung reforma. Tama o totoong reforma sa curriculum. Although, binigyan niya kami ng matatag curriculum, kung titignan po natin, ano ba yung pinakamatatag curriculum. So, ngayon po, nung iniwan niya kami sa matatag curriculum, wala po kami libro, wala kaming kahit na ano. No, dahil nung panahon niya, in-assess lang yan. So, pag-assess, nawala na. So, ngayon lang tinuloy ni Secretary Angara. Salamat po kay Secretary Angara na binigay niya yung tunay na reforma. So, ano ba yung reforma na hinihingi namin sa curriculum? So, yung iniwan niya na curriculum, binigyan niya kami ng tinatawag na National Math Program, yung NMP at yung National Reading Program. So, isinama niya yan sa araw-araw na subject na kinukuha ng mga bata. Humaba ang oras ng mga bata namin. Listen, ang mga guro makinig kayo, makinig. dun sa minutes of the per subject na binibigay niya. So, ngayon, nakita ni Secretary Angara na hindi tama yung kanyang binigay na reforma. So, ngayon po ay pinalitan na. Tinanggal na po yung National Math Program at National Reading Program. So, yun po yung tunay na pagbabago. No? Alamin mo anong problema sa curriculum, doon mo ibigay kung ano yung kailangan ng mga bata, ng mga teachers at ng paaralan. Makinig kayo, makinig, Yun po, mga ang DDCs. masasabi ko kay Bibi Sara bilang kalihim Makinig, ng, DDCs. edukasyon. Sir, pangalawang katanungan to, sir, ano po ang inyong reaksyon sa paglutang ni dating Undersecretary Gloria Mercado na kung saan ang sinasabi niya, binibigyan daw siya every month ng 50,000 envelope ng tanggapan ng OPP. Actually, yung ganyang kalakaran ay masasabi ko natural sa gobyerno yan. Pero kung ikaw ay isang matinong tao katulad ni Yusek Glomer, ang tawag kasi sa kanya sa central office, Yusek Glomer. No, si Yusek Glomer kasi, knowing her, for 40 years na sa serbisyo, hindi mo basta-basta tutungisan ang pangalan mo sa halagang 50 mil lang eh. No? Kung talagang ikaw ay matinong tao, magtatanong ka, bakit meron ako nito? Saan galing ito? So, ganun yung ginawa niya. No? At syempre, ikaw ang tinatawag na HOPE o yung Head of Procuring Entity. So, ibig sabihin, lahat ng mga kailangan, lahat ng mga bibilin ng departamento mo sa iyo dadaan. So siguro nakita ng mga tao ni VP Sara na hindi nila kayang sakalin o pasunurin si Yusek Glomer doon sa kagustuhan nila. Correct. Kaya siguro ganyan ang ginawa nila. True. No? Pangalawa, yung sinasabi nila na nagsolicit na 16 million si Yusek Gloria Mercado. Nakakatawa lang yan eh. Ikaw ba gagawa ka ng kalokohan? Susulat ka pa? Hindi ka na 16 million, susulat ka. True. Ano yung gagawin mo? Kung hindi ka 40 years in the service, siguro gagawin mo yan. Taka ka. Pero kung ganyan na, ikaw ay nasa posisyon, hindi ka magsusulisit para sa sarili mong kapakanan. Kasi nakita ko po, gusto niyang magkaroon ng pagbabago yung hiring ng DepEd in which you will need certain equipment. So pagka kailangan mo na equipment at wala ka namang way kung paano mo kukunin yung pambili nun, ano ang gagawin mo. So sabi niya nga, kinausap niya yung external link or sokmo ng CO para makahingi ng pwedeng kontakin kung sino makakapagbigay na equipment na yun worth 16 million. So kung hindi kaya na 16 million, pwedeng hatiin. No, yun ang sabi niya. So meaning, yung kanyang hiningi ay hindi para sa sarili niya kapakanan, para sa kapakanan ng departamento yun. No? At yung sinasabi nilang na without knowing, sabi ni VP Sara nang hingi daw ng halagang 16 million without her knowing. Baka hindi niya kasi alam yung storya. Dapat alamin mo. Hindi kasi pumapasok. Confident.
Hindi siya pumapasok sa DepEd, si Sara. Dapat alamin mo. Ano ba yung, bakit gano'n, bakit ganito? Kailangan Hindi niya alam ang kailangan. Di ba sa hukuman nga? Hindi kasi pumapasok meron si Sara. tayong investigation, merong trial, merong hearing para ma-improve mo kung ano yung tama, ano yung tunay na nangyari. Correct. So, ganun din sana binigyan niya ng pagkakataon yung matanda na ipaliwanag bakit may ganun. So, yung sinasabi niya naman pa, yung pangatlong punto naman dyan, yung sinasabi niya na meron daw teacher na kinuha si Yusek Gloria Mercado sa Cebu para magtrabaho sa office niya. So, tama yung katwiran ni Yusek Glomer, no? Na meron ng ano yan meron ng loading nung yung mga teacher doon sa certain school, may loading na. So, Correct. paano magkakaroon ngayon ng trabaho yung isa kung wala na siyang matatatlo ang teaching load doon sa school? So, kinuha niya. True. Kinuha niya. Legal naman yun Nagtatrabaho din naman yung teacher. Although meron tayong tinatawag na na DepEd memo na lahat ng teaching personnel bumalik doon. Pwede naman ibalik yun. Wala namang problema kung talagang gusto ni VP Sara Walang problema. So, sa tingin ko, hinanapan lang talaga ng butas kasi hindi nila makontrol yung doon sa gusto nilang gawing pag-procure ng walang tanong-tanong. Biruin mo, dami mga naiwang proyekto. Bilyon-bilyon dahil alam natin ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa buong Pilipinas ay ang Departamento ng Edukasyon. Correct. So dahil dyan, nakikita din natin na bumagal yung pag-procure ng lahat ng kailangan ng DepEd. Bumagal. Bakit? Kasi nasala yan ni Yusek Gloria Mercado. Kaya dapat si Yusek Gloria Mercado ay tanggal pang bayani yan Kasi nasagip niya yung pondo ng gobyerno sa pagnanakaw ng kung sino man na nagbibigay sa kanya ng envelope na 50,000. Isipin mo, namimigay ka ng 50,000. Magkano na pupunta sa iyo? Diba? Yes, sir. Yusek, 50,000 na lang binibigay ba? May kakilala nga ako Milyon Dito lang Isiniwalat ko na yan. Panoorin nyo yan. Doon sa video ko dito kay Kap Ninyo. Kung sino yung mga isiniwalat kong mga... Dito lang. Sa division office lang. May regional office pa. May central office. Tapos ganyan lang kalina ibibigay mo. Diba? Mas malaki ang nakukuha nung nagbigay kay Yusek Gloria. Sir, tanong ko po ulit. Kamusta po ang leadership ni VP Sara nung siya po'y namumuno dito sa DepEd? Lumala ba ang korupsyon o nabawasan ang korupsyon? Actually, pagpupo niya, akala ko mababawasan. Opo. Alam mo naman yung Kap Ninyo, kung gaano ko naging malapit sa'yo pagdating dyan sa pakikipaglaban ko sa mga katiwalian sa division office namin. Alam mo kung paano ko nilabanan yan hanggang sa muntik pa akong marami kong marami kong death threat talaga pamilya ko talagang hindi tinitigilan ng death threat ko mga panahon na lumalaban ako sa katiwalian. Mataas ang expectation ko nung pagpupo ni VP Sara na mababawasan ang katiwalian. Yung pala nga simula ng mas malala pang katiwalian. Ibig sir na mas lumala ang korupsyon sa tanggapan ng DepEd under VP Sara Duterte. Imbis na labanan ng katiwalian lalo pa nilang ako ang pakiramdam ko nung ako'y nagsiwalat sa'yo nung mga katiwalian na nakita ko ako pa kinasuhan Ang nangyari sa kayo ang nabaliktad, kayo ang nakasuhan. yes Through VP Sara po, under ng DepEd. sino ba naiwan dyan ngayon sila Yusek Densing yan ang yan ang sumuspindi sa akin binigyan niya na kaya daw ako nagsiwalat dahil hindi daw ako nakaparte. Isipin mo yon. Ngayon ba? Grabe. Na nandito ko, ako ba ang nagkakamal ng yaman? Walang pondo tumata sa kamay ko. Kahit na magkano, kahit na piso, wala. Wala. So, paano ako makikiparte doon sa sinasabi ng Yusek Densing? Napakakurako. Yan ang sinasabi ko Gusto mong labanan ang katiwalian, dapat may pinakita ka ano yung solusyon mo? May solusyon ba? Kurako. Solusyon ba na yung Yung mga Vice Presidente. yung nagsasabi ng katiwalian demanda mo at suspindihin mo. Yun ba yung naging solusyon mo para labanan? Samantalang ang daming kalukuhan, alam niya yan dahil ikaw din mismo, may papakita mo sa Viber message mo kung gaano karami yung text messages mo kay VP Sara. Kahit ako, monthly ako nagpa-follow up doon sa mga expose ko. Wala akong nakuha kung hindi kaso. Sir, may pagkakataon ba na nag-usap na kayo ni VP Sara nung siya ang DepEd Secretary? At kung nag-usap kayo, sir, ano po ang Kinukonsinte. pangako sa inyo? Ni
Sara. dating Secretary VP Sara? Actually, nangihingi ako sa kanya ng meeting, no? Tungkol dun sa mga expose na ibibigay ko sa kanya. Kaso itinuro niya ako dun sa kanyang chief of staff noon, nung una, na si Yusek Epimaco Densing. Okay. So, nakapag-usap kami ni Epimaco Densing several times. Binigay ko sa kanya yung mga kaso, and then sa awa ng Diyos, natulog na lang na natulog. Walang ginawa. So, sa makatwid, ang naging resolusyon nila, kasuhan ako at suspindihin. So yun, ang naging solusyon nila doon sa hinihingi kong aksyon sa expose na ibinigay ko. Sir, hindi ba ako nagkakamali? Meron kayong dating Grabe. pinangalanan na mga opisyal ng DepEd sa Central Grabe, Ano si Sara. Tapos ng mga pinangalanan ninyo tungkol sa mga DepEd opisyal dati na inirekta rin natin kay BP Sara? Alam mo naman yan eh, nung panahon ni Secretary Briones, sila. Hanggang nung dumating si BP Sara, sila pa rin. So, ganun pa rin. Maganda pa rin yung, meron nga, nasuspindi na yung Yusek eh, binalik pa rin eh. Di ba? Kasi, siguro, alam mo na, baka hindi sobre binibigay, baka envelope na. O baka kakumpa ng sesto. Sir, ito pa huli, pinakakatanungan ko na. Ano ang inyong masasabi doon sa mga tanong ng congressman, ipaliwanag ang pondo kung saan napupunta? Actually, napakadali lang yan kung alam mo talaga ang trabaho mo eh. Kung alam mo ang trabaho mo, down to the last centavo, kaya mong ipaliwanag kung magkano, kung saan, kung ano pinagkakitan mo ng pera. Napakadali lang yan eh. Ibig sabihin lang, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo, saan mo ginagastos yung pera. O pwede ba naman na sabihin mo na hindi mo alam ang tanong, ay sasagot mo, wag niyo akong politikahin. Hindi mo pwede yun. Kasi kami sa DepEd, naghihintay kami. Ano yung sagot mo? Saan mo ginastos yung pera? Bakit wala kami computer? Bakit wala kami mga gamit sa eskwelahan? Kulang yung mga bata namin? You owe us an explanation. Hindi mo po pwedeng sabihin pinupolitika ka. Pera ng bayan to. Hindi po pwedeng kung ayaw mong sumagot, hindi ka sasagot. Pag bibintangan mo yung nagtatanong sa iyo, pinupolitika ka dahil hindi mo alam ang isasagot mo. Wala yung ano ko eh, yung paghanga ko sa kanya eh, matapang ka. Pero hindi mo dapat ginagamit sa ganyan yung katapangan mo dahil ang katapangan mo dapat na ipapakita mo sa accountability. Dapat accountable ka sa bawat sentimong ginagastos mo. Dahil pera ng bayan yan. Saan ba galing yan? Sa mga mahirap na nagbabayad ng buwis. No? Kung ikaw eh, sa iisang departamento hindi mo mapatakbo ng maayos. Paano mo mapapatakbo yung buong Pilipinas? Ibig sabihin, pag tinanong ka, paano mo ginastos ka, hindi mo kaya sagutin. Pag pinitang mo yung nagtatanong sa'yo, pinupolitika ka. Hindi naman siguro bobo ang taong bayan na para hindi malaman na hindi mo alam yung trabaho mo unang-una. O paano mo ubusin yung 120 million in 11 days? Diba? Nakakapagtaka pa rin. Parehas. Surveillance, 11 million, pare-parehas. Sa kasaysayan ba ng DepEd, nagkaroon ba ng intelligence man? O ngayon lang? Ngayon lang, Sara. Ang Sara kasi, wala ka nang magagamitan ng intelligence fund sa amin eh. Ang alam kong intelligence fund, yung mga law enforcement agency. Like AFP, PNP, tapos kung ikaw ay mayor, kung ikaw ay governor, pero ang vice mayor at vice governor, just like the vice president. Hindi naman dapat meron yan. Kasi, ang paliwanag niya, napasukan daw kami ng mga rebelde, ng mga komunista. Pag-uwi mo yung curriculum, doon mo makikita yung pagbabago. Hindi mo kailangan magbayad ng reward, mag-surveillance ng kung sino-sino. Trabaho mo curriculum eh. Trabaho mo, kaya nga bagsak tayo sa sa mga assessment ng kahit sa PISA, di ba? Kulinan tayo eh. Bakit? Hindi yun ang tinututukan mo eh. Yun ang tutukan mo. Yun ang kailangan natin. Sir, maraming salamat sa time ha. Maraming salamat po, Kap. Sama-sama tayo, pakinggan, unawain ang bawat Ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Nakita nyo na kung gaano ka-corrupt. At ang masama pa dito, yung nagsumbong, pag magsusumbong ka pala na merong korupsyon, ikaw pala ang itidemanda. So dapat pala makikisama ka na lang sa korupsyon at huwag ka nang magsusumbong. Kasi kapag nagsumbong ka pala, ikaw pala ang matatanggal sa serbisyo at makakasuhan katulad nito. Ang dami daw niyang mga sinumbong sa Vice Presidente. Walang nangyari. Pagkatapos anong ginawa? Kinasuhan siya. Siya yung nagpasabog, no? Pinasabog niya yung mga anomalya. Siya pa ang kinasuhan, siya pa ang tinanggal.
Di ba? Parang ano din, style Duterte. Yung matanda si Rodrigo. Oh. Di ba? Anong ginawa ni Nasierto? In-expose nila si Michael Yang. Anong ginawa ni Duterte? Binaliktad. Oh, binaliktad niya na si Nasierto daw ay protector ng droga. Oh, galawang ano Duterte. Ganyan ang galawang Duterte. Oh. So yan ang gusto nyong yan ang gusto nyong iboto. No way, hindi na yan mananalo kasi yung mga Pilipino ngayon, gising na ang mga utak namin. Kaunti na lang kayo na mga kulto. Kaunti na lang kayo na kulto. Di ba? Flora David, i-share mo video, millions views yan. Paki-share na rin po mga guys, no? Paki-share ang video natin at saka paki-double tap para makapag-like kayo, no? Do-double tap nyo lang ganyan para makapag-like kayo. Double tap, 1, 2. Ayan, makakapag-like na kayo kasi vertical, ang live natin ay vertical, no? So, kapag vertical ang live, hindi mo makikita yung mga like, no? Double tap lang po, no? So, mga DD sheets, mga DDS dyan, para magkaroon naman kayo ng pakinabang. Pwede ba paki-double tap ang video, paki-like, para naman magkaroon kayo ng pakinabang dito. Nanonood lang kayo, pero hindi naman kayo nagdo-double tap. Hindi naman kayo nagla-like. O, di ba? Like nyo na. Okay. Okay, ano pa? O yung sagutin na natin yung tinatanong nung isa, yung tungkol sa 65 million? 65 madali, tingnan natin yung kanyang tanong. Yung pinakalat ni Rodriguez ni Dick na ubos na daw yung 65%, no? 65% yata. Madali, tingnan natin dito sagutin natin. Madali lang sagutin yan nasan ba yun? Dali guys, titingnan ko lang yung isang dito comment na nagtatanong siya. Paliwanag ko daw yung 65 percent, no? Yun yung sinasabi ni Vic Rodriguez Ang dami namang comment, hindi makita. Guys, so, papaliwanag ko na lang kasi hindi ko na makita no? So, ito yon, paliwanag natin Kasi mahirap yung naniniwala kayo sa fake news. Mga mukha nyo, mga DD sheets, mga mukha na kayong fake news. Yan. So, ito, paliwanag natin. Okay, ito yan. Ang sabi ni Vic Rodriguez, 65% ng 2025 budget nagastos na. Yan Makialam, 65% ng 2025 budget nagastos na. Ayon kay Vic Rodriguez. Tingnan natin kung totoo Okay. Ito kasi, ito tingnan natin Ang sabi ni Vic Rodriguez, 65% ng 2025 GAA is already gone. And at this rate, the Philippines will be broke before the year ends. As expected, he throws in his usual buzzwords. Utang, pambubudol, walang takot sa taxpayers, hoping to make it sound like an expose. Yun yung no? So, but all he's really exposing is in his own ignorance about how the budget actually works. So, yan mga kaibigan, So, tingnan natin. Kung gusto talaga niya ng explanation, dapat pumunta siya sa page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Kasi itong si Yusek Goddess Hope Libiran, nasa Department of Budget, at kanyang nilayout yung mga facts. No? So, dapat si Vic Rodriguez pumunta doon. Kasi nilayout ni Yusek Goddess Hope Libiran kung ano ang nangyari, no? Yung katotohanan, no? Kanyang nilayout, no? Kanyang pinost. Then, mga kaibigan, she lays out the facts clearly. Unlike Attorney Vic's vague fear-mongering, her posts actually
makes sense, no? So, ito mga kaibigan, hindi daw katulad sa sinasabi ni Vic Rodriguez na halatang-halata mo lang na nananakot, tinatakot ang taong bayan. Hala, naku, magiging broke na ang Pilipinas at the end of the year, wala na tayong pera, naku, broke na tayo. Tinatakot, no? Tinatakot ni Vic Rodriguez ang taong bayan. Pero, huwag kayong matakot. Pumunta kayo sa page ni Yusek Goddess Hope Libiran at kayo mismo ang tumingin, umintindi kung ano ang nangyari sa budget, no? So ito na mga kaibigan, no? Ito po, according to Yusek Libiran, there are two types of budget releases. So una, comprehensive release. This means agencies get immediate access to funds so they can implement programs, pay salaries, and operate smoothly. It doesn't mean the money is gone. It's simply made available when needed. So, ganito yun guys, no? Ano natin, explain. Ang ibig sabihin lang nito, bawat ahensya ng gobyerno ay agad-agad, agarang makaka-access doon sa pondo para ma-implement nila ang kanilang mga programa, makapagbayad sila ng sweldo ng kanilang mga empleyado at makapag-operate smoothly at walang magiging hadlang. Pero hindi ibig sabihin nito na ubos na agad-agad yung pera. Nandyan ang pera, nandyan ang pondo, nakuha ng bawat ahensya, pero hindi ibig sabihin na kinuha nila yung kanilang share ng pondo ay agad-agad o disburse agad, ubos agad. Hindi ganon, no? So, ganito daw yung kalakaran ng pagdi-disburse ng budget, no? Comprehensive release. Pangalawa, for issuance of SARO or fee SARO. These are funds that require additional approvals for release, such as congressional insertions or special projects needing clearance from the DBM or the Office of the President. In short, when they say 65% of the budget has been released, it doesn't mean it has been spent. So, hindi ibig sabihin na lahat ito nagastos. Pag sinabing 65% ng budget ay nai-release na, hindi ibig sabihin nagastos. Na-release lang. Ni-release lang. Para kapag merong kailangan at merong mag-request, ito ay for approval. Meron agad-agad maibibigay. Yun, no? So, ano pa? It just means agencies have access to it for essential expenses like salaries, ongoing projects, disaster preparedness, and day-to-day operations. Yun, no? Ito pa, if Attorney Rodriguez actually cared about budget releases, he would have been outraged years ago. But he wasn't. Ang sabi dito kung talagang nagkikare si Attorney Vic Rodriguez sa mga pagre-release ng budget, bakit hindi yata siya umangal noong mga nakakaraang taon na ang pagre-release ng budget ay mas malakihan? Tingnan mo mga kaibigan inaangal niya ngayon 65% ang pag-release ng budget. Ilang porsyento ba ang budget na nirelease sa panahon ni Duterte 2018? Ang sabi dito sa data, 78.8% release, higher than 2025. Bakit ng mga panahon yun walang angal si Rodriguez? Diba? Tapos ngayon umaangal siya. Hindi naman kalakihan ang pag-release ng budget. 2024, BBM administration, 78.1% release, also higher. Pero hindi rin siya umangal yan, di ba? Hindi rin siya umangal. 2017, Duterte administration, 65.7% release, similar to 2025, hindi rin siya umangal. So, where was Attorney Vic's moral outrage back then? So, kung titignan natin, nasaan daw ang itong moral outrage, itong ginagawa ngayon ni Rodriguez na kanyang hinahanapan ng mga resibo. Bakit ganito ang nangyari, no? Parang napaka ano niya ngayon, napaka-high ng kanyang morality ngayon, na kailangan, ganito, lahat ng mga nakikita niya na, parang may mali ito, questionin niya. Pag may nakita siya na, parang may konting mali, questionin niya, pagkatapos, i-blow niya yan out of proportion. So, nakikitaan natin ang kulay. Kasi nung mga panahon ni Duterte na mas higher ang pag-release ng unang ng budget,
Aba, hindi naman siya nagreklamo. Pero ngayon nagrereklamo siya kasi tumatakbo siya na senador ng Pilipinas. At kasi anti-PBBM na siya. Kaya siya nagrereklamo. Kaya lahat ng mga makikita niya ngayon, wala siyang makikitang tama at wala siyang makikita na maganda. Lahat yan, makikita niya ay mali at nilalagyan niya ng kulay at nilalagyan niya ng maling meaning. Yun ang katotohanan, no? So ito pa, if Attorney Vic Rodriguez truly cared about the budget, why is he only making noise now? The process has been the same for years. O, bakit ngayon lang siya nag-iingay samantalang ang prosesong ito ay ginagawa na sa napakahabang panahon? Let's not pretend this is about fiscal responsibility. It's a campaign stunt, plain and simple. So kitang-kita dito ng ginagawa ni Vic Rodriguez ay hindi para sa pagiging responsable na mamamayan, pagiging mamamayan na concern sa mga budget, hindi ganoon. Kundi ito talaga ay dahil siya ay tumatakbo na kandidato sa pagkasenador. So, ginagawa niya ito para iangat ang kanyang sarili at para gumawa ng ingay at para mapansin siya ng taong bayan. Pero, nakakalungkot dahil hindi nga siya napasama sa Magic 12. Palagi siya nalaglag sa lahat ng mga survey. Ano pa? Attorney Vic is running for senators this midterm election, and what better way to stay relevant than by slinging lies and hoping something sticks. His name has been fading from public consciousness. He's nowhere in the top 12 surveys. O diba? Wala siya sa top 12. So how does he boost engagement? By pretending he uncovered corruption when all he's actually done is a misinterpretation standard government procedures. He's not raising questions. He's manufacturing paranoia. So, hindi siya nagre-raise ng question. Hindi siya, ang kanyang intention ay hindi maganda. Ang kanyang intention, hindi maganda, kundi may halong mali siya para sirain ang Marcos administration. Diba? So, the real pangbubudol is not happening at DBM. It's happening every time Attorney Vic Rodriguez open his mouth and expects people to buy into his nonsense. Ang masama nito, marami ding mga tanga at mga bugok na naniniwala kaagad sa sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez kahit wala namang ebidensya. At lahat naman ay mga paratang lang. Sa bagay, ang mga naniniwala na lang naman sa kanya ay mga DDS na alam natin na mga bugok at tanga. Diba? Okay, so funny, they're banking on the fact that most people won't fact check, di ba? Kasi may mauuto talaga sila kasi maraming Pilipino na hindi marunong mag-fact check. So meron talaga silang mauuto, di ba? Kaya ito yung kanilang mga kinukuha ng mga issue, yung mga issue na hindi pina-fact check ng taong bayan. Ito yung kanilang mga issue na nire-raise kasi hindi to nafa-fact check ng taong bayan. At marami silang nabubudol tungkol dito, 'di ba? So alam niyo na ngayon, yung nagtanong sa akin wag na magtanong ulit kasi nasabi ko na, 'di ba? Thank you guys. Ito po si Admin Rich muli nagsasabing fight fake news, expose the truth. Salamat kay Mang Karunungan, No Mother's Hand. Maraming salamat, Flora David. Bye. God bless.